50% raw na bumaba ang bilang ng mga biktima ng paputok na isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Pero gaya ng mga nagdaang taon, pikulo ang pangunahing nakadali sa mga biktima. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Rafi, aabot na sa 65 ang bilang ng mga naputukan na isinugod dito naman sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Ang good news dyan, Rafi, simula kagabi, alas 8 to be exact, wala pang nadadagdag dun sa kanilang listahan. Kung nung nakaraang taon ay umabot sa mahigit 100 yung bilang ng mga naputukan na isinugod dito sa JRRMC, ngayon ay nasa 50% na mas mababa. Pero may kinailangan pa rin putulan ng mga daliri. Katulad na lamang ng lalaking inyong nakikita na yan na nagpaputok ng plapla at kinailangan talagang putulin yung lahat ng kanyang daliri sa kanyang kaliwang kamay. Numero 1 pa rin sanhi ng injury ang pikulo na dumadali dun sa mga bata. Gaya na lang ng bata na isinugod din dito sa JRRMC matapos pumutok yung pikulo doon sa kanyang kamay. Nakahinga na nga ng maluwag, Rafi, yung health department sa mababang kaso ng mga naputukan ngayong taon. Record-breaking nila sa nakalipas na 5 taon pero di sila lubos na makapagsaya dahil agaw buhay pa rin ang 15 anyos na si Emeline Villanueva Calano. Pilit nagpapakatatag yung kanyang mga magulang lalo't hindi pa rin makausap ang dalaga. Tinapat na rin naman daw sila ng mga doktor na napakababa ng tsansa na makaligtas yung dalaga. Ayon kay Dr. Mark Arias, ang Chief Resident ng Surgery Department, mas lumala pa ang kondisyon nitong si Emeline. Binigyan siya muli ng gamot pero hindi pa rin daw nagre-respond. Gayunman, kumakapit pa rin sa panalangin ng pamilya na sana'y magkaroon ng milagro. Ngayong umaga, sinundo ng Malabon Police ang ina ni Emeline na si Marilyn para makunan ng pahayag. Narito ang magkasunod na pahayag ni Ginong Emil Calano, ang ama ng biktima, at ni Dr. Mark Arias, ang doktor dito naman sa JRRMC. Emily, gumising ka, lumabang ka. Hindi, medyo nakakadig ng konti. Yung mata, lumuluha lang din siya. Parang talagang ito gusto niya na po talagang lumaban na. Ngayon lumalala siya from 4 naging 3. No, tapos ngayon mayroon ng gamot na nakasuporta para ma-maintain yung pressure niya ng dugo. At the same time, para masuportahan yung paghinga. No? So, pag tinanggal yun, technically, disease yung pasyente. No? At the same time, hindi siya candidate for surgery. Samantala, Rafi, mananatili naman sa Code White Alert ang lahat ng DOH hospitals hanggang January 5 at magpapatuloy din yung kanilang census dun sa bilang ng mga naputukan hanggang sa araw na yan. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa JRRMC. Balik sa'yo, Rafi. Steve, nabanggit nung doktor na nakausap mo, hindi po pwedeng sumailalim sa surgery itong biktima. Pero ang sinasabi kasi ng pulisya ay mahalaga na makuha yung bala para naman makatulong sa kanilang investigasyon. So, balanse talaga ito. Paano yung sitwasyon ngayon itong 15 anyos na biktima, Steve, kapag hindi siya sumailalim sa surgery? Sa ngayon kasi, Rafi, ay mas magdudulot daw ng masama kaysa mabuti kung ipipilit yung operasyon dahil mas marami raw na mga nerves at yung mga tissues na tatamaan dun sa ulo. Mangyari kasi, Rafi, bumaon yung mismong bala mula sa kanyang bumbunan hanggang dun sa kaliwang parte ng kanyang ulo. No? At hindi makapag-perform ng operation yung mga doktor. Gawa nga ng mas maraming komplikasyon na maaari itong idulot. Maaari pa raw itong ikamatay. Yun nga, nakabaon pa rin yung bala doon at habang nakabaon yung bala doon, hindi malalaman kung anong klase ng kalibre ng baril ang ginamit nung nagpaputok. Ang malinaw dito, Rafi, ay naniniwala yung mga kaanak nitong biktima na hindi raw shooting incident yung nangyari. Taliwas dun sa sinasabi ng pulisya dahil batay daw dun sa mga nakausap nila na nakasaksi din sa insidente. Bigla na lamang daw parang hinimatay yung bata. At yun nga, nung una inakala nila na nawalan lang ito ng malay at later on nalaman nila na meron na itong tama ng baril dun sa kanyang bumbunan dahil pataas daw yung tama ng bala, Rafi. So, Steve, talagang ini-insist pa rin ng pamilya na hindi ito kaso nung sinasabi kasi ng pulisya, maaaring nadamay siya ng ligaw na bala mula sa isang shootout. Pero ang sinasabi nila, trajectory-wise, talagang galing sa taas yung bala. So, pwede talagang galing ito sa pinaputok na baril sa ere lamang itong mga sumalubong sa bagong taon na Steve.
Tinanong din natin na yung doktor dito naman sa JRMC, ang sabi na sa atin pataas daw. Kasi kung nagpaputok ka, paitaas at bababa yung bala, ang automatic daw ho na base dun sa mga karanasan nila, no, na mismo sa gawing ulo, sa itaas, ano, sa bumbunan pa nga tumama yung kay Emeline. Maging yung kanyang pamilya pinaninindigan na wala naman daw silang kaaway dun sa area. Wala rin daw nakapagkwento sa kanila na may nangyaring kaguluhan dun sa lugar, ano, kung saan naroroon si Emeline nang mangyari yung insidente. Kaya hindi sila naniniwala na shooting incident ito. Pinaninindigan nila, naniniwala sila na ito ay kaso ng indiscriminate firing. Kaya nga nakikiusap sila sa mga pulis na sana ay matukoy agad kung sino man yung salarin, Rafi. Walang importante siguro ngayon ay dalangin para sa 15 taong gulang na biktima mula sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.